Sa likod ng bawat ngiti, may nakatagong kwento. Sa bawat paglabas kasama ang mga kaibigan, may mga lihim na pinagdadaanan. Bawat tawa at halakhak, may kaakibat na lungkot at sakit, na tila walang nakakaalam. Dumadating tayo sa punto na gusto na lang natin talagang bitawan ang lahat at tumigil. Suko na ako, ayoko na, pagod na ako. Bakit ko kasi pinili ito? Pero bakit mapatuloy pa rin tayo sa agos ng buhay? Sa gitna ng lahat ng ito, ang pagkakaibigan ang nagiging kanlungan. Ang bawat kwento may kahulugan. Ang bawat luha may dahilan. Ang bawat pagsubok may katapusan. Malayo na pero malayo pa. Bilo nyo yun, no? Noon, iniisip lang natin kung anong kukuha natin kurso. Yung senior high. Kung yung gusto ba natin, o yung gusto ng magulang natin. Nakasabi mo, hirap-hirap nga ng course na tinake natin. Sipin mo naman bago pa tayo makapasa sa physics sa college. Tama nga sila. Guys, teka. Tama ba na ito ang kursong kinuha natin? Magiging masaya ba tayo kung ito ang pipiliin natin? Sabi pa nila ng moment. Paano naman ito? Masaya natin kayo, tapos different po. Siyempre, hindi naman mawawala yan sa atin eh. Tingnan mo nga, ang tahimik. Tapos sinabayan pa ng malamig na simoy ng hangin. At talaga namang tamang-tama sa lip talks ha. Masyado kayong seryoso ah. Pero ito na nga. Diba lahat naman tayo mayroong mga maling decision. Good decision na along decision. Kasi lahat naman tayo meron yan, di ba? Oo. Oh. Maganda yung sunset. Tara. Everything in our life is a reflection of a choice that we have made. Each decision, no matter how small it is, it shapes our path and influences the person we become. Siguro ang greatest decision ko ay Kaya nga, kinakabahan niya ako. Ito, parang hindi ko kaya. Ito laging sa negative. Kaya mo yan. Ikaw pa ba naman? Sana nga, lalo pa, hindi ako katalinuhan. O Paul, magpapasok ka na. Ano ang napili mong strand? Ay, STEM po pa. Eh, kaya mo ba yan na? Balita ko mahirap ang strand na yan. Siyempre, makakayanin. Hindi naman sa pinipressure ka namin, Col, ha? Pero kahit anong strand pa yan, STEM man or ABM, naniniwala kami sa'yo. Ano pa man, susuportahan ka namin sa pag-aaral mo. Basta, i-priority mo lang yung dapat yung priority ngayon. Yung pag-aaral mo, yung ibang mga priority, pati dito sa atin sa bahay. Tsaka, wag ka lang mag-aasawa, talagang malilinti kang asawa yun. Sige mo ba? Gagawin mo. Sa kabila ng pag-aalinlangan, ipinagpatuloy ko ang STEM, kahit alam ko sa sarili ko na hindi ako ganun katalinuhan. Kailangan kong labanan ang aking mga takot para sa pamilya ko. So malapit na ang graduation nyo. Kailangan na matapos lahat ng activities nyo sa bawat subject. Especially yung research nyo. Sa mga patang-tama dyan, pati saan matatanggap yung grade, magkikita tayo next week. So, kaya mag-compile agad kayo para hindi hagal sa graduation. Kasi din, wala rin niya tao nakalimutan ng reminder. Goodbye. Ay, dami na naman gawa ka rin. Ay, ba? Sumakay sa isa. Hindi mo ako. Ito na nawa rin. Dami ka na. Sabi natin,
Yan, yan. Daming gawain. May research, entrep, at problem set pa. Hindi ko na alam kung ano. Baka nga tama sila. Hindi para sa akin ang STEM. Pero nandito na ako eh. Konti na lang, gagraduate na ako. Ay, nako, Paul. Puro karam kasi. Sa wakas, graduate na ako. Sulit ang pagpupuyat ko. Mapa, konti na lang may engineer na kayo. Konting kembot na lang at masusuklayan ko na po lahat ng mga sakripisyo nyo para sa akin. Ang hirap ng STEM. Paano kung maging paboto ko sa iba? Buti na lang, naipilmit ko pa. Ako naman kailangan maging matalino eh. Hindi pagkatyaga, okay na yun. Sabi nga nila, ngayon pa naman din. Pero minsan, pa naman ang sabihin na, hindi mo kasi utak mo. Oh, sigaret na tayo. Say, pagbuksan mo na. Oh, anak, kamusta? Ay, yes po. Oh, ano nangyari? May maganda pong balita. Nanalo po ako sa contest. Talaga naman, alam kong kaya mo yan. Congrats! Manang-mana ka talaga sa akin. Manang-mana sa'yo. Sa akin nagmana ang anak mo. Kitang-kita mo naman sa itsura pa lang. Isa po. Pasok rin po ako sa division. Aba, Ayos ah. napakadali. Talaga naman. Proud ako sa'yo. Kailangan natin tong i-celebrate. Di ba? Tara na. Ano? Tara na agad. Tara. Hindi ako makapaniwala na nakapasok ako sa division level. Kaya sinabi ko sa sarili ko na mas lalo akong gagalingan para maging proud sa akin sina mama at papa. Pero dun ako nagkamali. Good luck, guys. Distribute ko na rin yung mga facts. Ma'am, ano nga po yan? Dumigil mo kasi ang utak mo. Matuto kang makinig. Ano na? Sige na tayo. Mahasa na ba? Anong pera? Di ba sa'yo ako nagpatago ng huli nating pera? Hindi nga sapat yung pera natin yun. Anong hindi sapat? Eh di ba nag-usapan na natin na lahat ayos na yun, bawat sa ng babayaran? Saan mo tinagay yung mga binigay ko sa'yo? Kulang nga yun. Paano magiging kulang? Ibinadget natin yun, di ba? Kulang nga. Hindi mo naman may isip mo ba yun sa pang-araw-araw natin? Lalo na pa nilalaban na Tipirin mo kasi! Hindi pwedeng lagi na lang tayo nagtitipid. Eh, ano gusto mong gawin ko? Kung hinahayaan mo kasi ako. Hindi ko nga gusto, ano ba? Hindi pwedeng hindi mo gusto. Hindi nga natin kaya. Kaya mo ba? Tumigil ka, kaya ko to ha, kaya ko to. Yan ka kasi sa pride mo eh. Eh, ano gusto mong gawin ko? Isa kung ayaw ko ng payagan ka. Eh paano nga tayo uusad kung ganito? Hindi to pwede. Hindi, Hanggang ayoko. nag-aaral tong anak mo, kulang. Ayoko. Kulang Ako ang masusunod sa bahay na to. Kahit masunod ka, ano na lang ang ibibigay natin sa kanila? Ano? Tapos na kayo? Sa dinami-dami ng araw, bakit ngayon pa? Anak. Eh na naman kasi. Simula nun, hindi na ako sumasakot ng contest. Pero nag-iba na ako ngayon. Ginagamit ko na lang yung mga problema para maging inspirasyon kung sagutin ko ang pag-aaral. Tigilan mo nga ako. Pero alam mo, hindi ka pa napapagod. Student ka, panganay, tapos nasa student board ka. Hindi pa makasama yung SE ka dun ah. Pero hindi ka mukhang stress. Mapatawa ka ba? May bebe pa nga ako eh. Wait, sino naman yung nagtatagal?
tatagal yan kasi hanggat may alak ako, mabubuhay ako. Lagi ka pasensya siya, pero ang greatest decision ko talaga. Oh, JJ, nakapag-apply ka na ba sa BSU? Opo, tito. Galing po ako ng school nung last week. Ay, pagbubutihin ng pag-aaral ha. Pero dapat engineering courses. Engineer! Sa isang school lang ako nag-apply dahil yung pinapadala ni Papa ay hindi sapat para makapag-enroll ako sa mamahaling school. Minsan nga, nakukulang pa dahil sa dami pinagkakagastusan dito sa bahay. Kaya dapat makapasa ako sa BSU. Kaya mo ba, JJ? Ma, palis na ako! Oh, anak. Good luck. Ngayon ba exam mo? Opo, syempre, gagalingan ko. Para din to sa umpisa na ng marami nating pangarap sa buhay. Syempre, gagalingan ko. Sige na, galingan mo ha. Ingat, Ma. Paano po? Mag-ingat ka. Kaya ako to. Nay, ngayon na ang labas ng admission namin. Abay, ngayon lang. Tatagal na yan eh. Wait, check ko lang po. Anong resulta? Nakapasa ako. Ha? Makakapag-college ako. Congrats, anak! Matutupad ko na yung trabaho ko. Nay! Nay, makakapag-college ako. Makakapag-college ako. Matutupad ko na yung pangarap ko na. Kaya mo to. Nandito ako para sa'yo. Talaga ba, Toy? Libre na magiging tuition mo? Opo, makakapasok na po ako. Salamat, Diyos ko makakapag-college ka na. Maraming salamat po sa suporta niyo sa akin. Walang anuman ako. Alam niyo ba, kung hindi ako nakapasa dito sa State University na pinapasukan natin, bala ko sana hindi mo na mag-college eh. Kasi problema namin ang pera. Grade 12 pa lang ako, iniisip na namin yung pang-tuition ko. Kasi si Papa hindi siya nakapag-college kasi sobrang hirap din ang buhay nila noon. Tapos yung pagpasa ko doon, sobrang laking hope na nabigay sa family ko. Lalo sa lola ko na yun, makapasok ako ng college tapos makapagtapos ako. Grabe ka, JJ. Ang dami din ko ng problema. Siyempre meron din. Kahit naman lagi akong palabiro at palatawa, may tinatago pa rin akong problema. Hindi ko lang masyadong pinapahalata o iniisip kasi kapag ginawa ko yun, lalo lang ako madadam. Kung nahihirapan ka, bakit di mo bawasan yung ibang mong responsibilidad? Hindi kasi basta-basta yun eh. Kasi kapag nandun ka na talaga sa position mo at meron talagang calling na para sa'yo, kahit hindi mo na-expect or hindi mo hinihingi kung saan darating sa'yo, hindi mo na mapipigilan yun. Kaya nung nandun na ako sa point na sa mga responsibilidad na ako, ginagampanan ko na lang din, kinakaya ko na lang. Ikaw, SK, napakatahimik mo sobra. Bilis-bilis pa madalas umuwi na. Lagi nang di makatap-tapan. Uy, alam niyo ba kung paano kami naging magka-close? Kopyahan pa! Ang masama niyan, nangopya na ako, mali pa ang sagot. Yeah, pero Justin, ano ba talagang ganap sa'yo? Napakatahimik mo kasi tsaka alam mo na hindi kami yung muna maging kaibigan. Salamin ko pang sa inyo ko naranasan yung pagiging comfortable. Kasi ang hirap para sa akin magtiwala ulit sa Tiwala. Pero teka, ganito kasi yan. Justin, gumising ka na! Justin! Ano ba? Talaga tong batang to. Ay,
Ay nako, Justin, ay gumising na di yan. Tanghali na, aba. Bilisan mo na, tingnan mo na ang oras. Sikat na ang araw, bago ka pa bumangon. Maaga pa naman. Anong agang-aga? Tingnan mo nga ang araw. Ano ba yan? Parang buong barangay ng mama yung ginigising mo. Yan ang ang boses niya. Aba, sadya, talagang buong barangay ang kailangang gisingin para ikig bumangon. O Justin, nung mga nakarang araw, pansin ko wala ka nang ganang pumasok May problema ka ba sa school? Nabulit mo ako. Ano? Hindi ko maintindihan. Wala po. Ay, ma, wait lang. Late na pala ako, ma. Ano? Teka lang. Sige, wait. Hindi na ako mag-aalmusal. Oo, ang bag mo. Sabi ko sa'yo, gumising ka na maaga eh. Oh, sana. Ingat. Pagsa ako kanina, pare. Kung alam mo lang, Tingin mo dyan. Pwede na nga doon. Tayo! Bumiyo ka! Bumiyo ka, bumiyo sa akin ang baon mo. Dalihan mo! Dalihan mo! Ano? Okay na. Ano ba? Nasa alsang mo nilagay. Huwag kang gumaraw dyan. Ang pera nito. Ito lang yan. Wala na pala. Wala na yan. Mahirap magising sa umaga, alam mong haharap ka na naman sa isang araw ng pananakit at pangungutya. Wala kang gana, walang sigla, parang wala nang saysay ang lahat. Bawat araw, tila pabigat ng pabigat ang bawat hakbang patungo sa school. Akala ko, hindi ito matatapos hanggang sa one day, nag-decide si mama pumunta sa school at doon sa one of my classmates niya nalaman lahat-lahat. Magandang umaga, Ellen. Dito ba ang room ni Justin? Ako, kaklase ko. Sana ako hindi ay, akala ko ako. Hindi natamatsin kasi yung what kay Justin kung mga nakaraw. Nagkaalala kami ng papa niya. Problema ba siya dito sa school? Ano po kasi, parang po, medyo nagbubuli ko. Ano? Binubuli si Justin? Yun po. Ma, nakauwi na ako. Oh, nandiyan ka na pala. Nais ko lang itong gamit mo. Anak, magtugod ka nga sa akin. May problema ka ba sa school? Anong wala, Justin? Bakit? Ikaw ba nasabi sa inyo? Ano yun? Nabibula ako sa school. Ba't ganyan ka sinabi, ano? Hindi ko lang naman binagbot sa mga inisipin nito eh. Anak, mas yun pa rin na importante. Bakit sinabi mo agad? Para hindi ka nahihirapan. Kaya ako magpapilin sa pumasok.
Sobrang daming na-overcome ko sa sarili ko kasi dati super duper shy type talaga ako na medyo nalas naman ngayon. Lalo na nung college kasi ayun, sobrang hirap para sa akin na makipag-close. Pero yun nga, kayo na yan eh. Siguro yung pagiging komportable natin sa isa't isa na buo kasi andun lahat ng hirap. Pero along with it, masaya naman pag magkakasama tayo, di ba? Diba? Ay, alam nyo, napansin ko lang, parang nadami na yung cone yung sa atin. Well, I guess. Kaartihan mission kasi nito. success. Ganyan ka eh. Ikaw, Claire, anong greatest decision mo? Greatest decision? Well, siguro yung umalis. Kasi, as you all know, only child ako. Pero hindi ako yung only child na parang mayaman or yung spoiled. Iba talaga. Ang pagkakaparehas ko lang sa typical na only child ay meron akong strict parents. Why am I even crying? Parang naman, hindi ko to in-expect. Lagi na lang ganito. Every time na may gusto ako, every time na nagpapaalam ako. Dapat naisip ko na to noon pa. Pero bakit laging ganito? Bakit lagi na lang yung gusto nila? Can't even decision for myself to choose what I want. Tao din naman ako. Still have freedom to choose, right? Pero bakit ganito? So dahil nga hindi ako pinapayagan umalis, at nasanay na siguro ako sa presence ng parents ko. Pero hindi kami perfect. I still have times na pagod na ako sa setup na yun. Na minsan, gusto ko na talagang umalis. Gusto ko talagang umalis sa college. Simula grade 9, ina-open up ko na yun sa parents ko. Pero hindi talaga ako pinapayagan. Gusto nilang mag-IT ako sa VSU Arasoft. Pero hate ko ang coding. Hilong-hilo ako sa ganun. Gusto ko sana mag-FA, which is ayaw pa rin ng papa. Pa, parang naisip ko kasing grade 12 na ako. Nagka-college na ako. Gusto ko sanang matry naman na lumayo. Bakit hindi na lang dyan sa atin? Pa, gusto ko kasing mag-engineering. May IT naman dyan. Mas maraming opportunity. Hindi kasi pa, alam mo na, hindi ganun. Ba't ko ba ipipilit kung hindi ko nga gusto? Pa, hindi mo ba naiintindihan? Paano na lang ako sa future kung lagi na lang ako dito? Hindi nga pwede. Meron naman dyan sa malapit. Pa, hindi, maganda yung engineering. Hindi nga pwede. Meron nga dyan. Ba't ka palalayo? Hindi ko gusto ang IT pa. Eh, mas marami nga yung opportunity. Tsaka ayaw mong lumayo ka dito. Pa, paano naman ako sa mga susunod na taon? Susunod na araw? Eh, hindi nga pwede. Meron naman dyan. Ba't ka palalayo? Pa naman eh. Hindi nga kasi ganon. At nasagot ka pa. Pa, hindi mo naiintindihan. Kasi paano na lang ako sa mga susunod na pagtanda ko? Ganito na lang, lagi na lang ako nasa poder nyo? Pa, sana maintindihan mo. Bakit nga ba yung pag-alis ang biggest decision? Kasi alam mo, Bes, unang pagdating ko dito, parang feeling ko hindi ko kaya. Either mag-stay ako sa zone ko, or sa college, or mag-explore ako para sa future. Kainis naman kasi, haba palagi ng sinisig. Pero kasi, alam mo, sometimes the hardest decision is the biggest.
Ako naman. Uy, hindi ko pa. Siya na, yan mo na, siya na. Pagbigan na. Hiya ka? Ano? Ready na ba ang tissue niyo? Damit man. Ganito, kanebo. I was a daddy's boy. Every time na may problema ako, sa dad ako natakbo. Pero nagbago ang lahat during the pandemic. Our close bond turned into distant sides. Hindi na kami nag-uusap at sa bawat pagkakamali na gawa ko, things would get worse. Hanggang sa unti-unti ko nang dinidistansya yung sarili ko sa kanya. De, kumusta na ang engineering? Industrial engineering na ako. Teka, hindi yun ang gusto ko. Ang gusto ko civil, di ba? Pero de, doon na ako pumasa sa akin. Civil nga ang gusto ko. Wala kasing slot doon sa civil, ay ilang pinasangan ko. Wala na kasi mapapasok ng school. Yun lang ba ang kaya mo? Di, yun lang ang kinaya ko. Ano gusto mong gawin ko? Ang laki ng expectation ko sa'yo, kasi hanggang idyan ka lang. Di, ano ba yung sinasabi mo? Nga lang ang kaya ko. Hanggat nasa poder kita, ako masusunod sa pamamahay na ito. Gab, bumalik ka dito! Hindi ikaw may pangarap! Ako na ang nag-aaral ngayon dito! Sana naman intindihin mo din yung nararamdaman ko as anak mo! Agad anak, sigurado ka na ba sa desisyon mo yan? Oo, mami, buwan na siya kung hindi na ito mababago. Ipapakita ko dahil hindi ka rin kamera. Tama ang pinili ko. Tama ang desisyon ko. Kung saan ka magsasaya na, susuportahan kita. Basta mag-iingat ka doon. Yung mga biling ko sa'yo, Oo, Gab. nay! Tanda ko lahat. Kung may sakit, ilan ng gamot. Kung pagod, magpapalit ng gamot. At kung mag-iingat, hindi makikipag-aral. Siya. Basta mag-ingat ka talaga doon. Yung mas mahalaga na. Ayan, before college, sinabi ko sa kanya ang course na gusto kong tahakin. IE. Pero ang plano niya para sa akin ay maging mechanical or civil engineering. He was disappointed at nagtalo kami. From that day on, napagdesisyonan kong ipakitang mali siya. Hello, de, kamusta? Okay lang naman kami. Ang mame. Ikaw ang kamusta? Ayos lang naman. Kaya pa naman yung mga subjects. Kaya pa naman. Ay, baka mahirapan ka pa dyan sa napakadali mong course ha. Ay, talaga nga namang... Anong madali? Pare-parehas lang naman mahirap lahat ng engineering. Masyado mong kino-compare yung course na kinuha ko sa iba. Pero iba yung civil engineering kaysa sa diyan sa industrial na yan. Kaya ko to. Wala kang tiwala sa akin talaga. Papatunayan ko sa'yo. Makakatapos ako. Tingnan natin. Talaga. Siguraduhan mo lang na magpapahanga mo ko. Papahangain talaga kita. Kamusta ang mami? Okay lang na doon nagpapahinga. Pagod. Tumawag ako. Gusto ko lang kayo kamustahin siyempre. Masyadong magiging busy na ako sa mga susunod na araw.
baka hindi na ako makatawag. Kinuha ko na yung pagkakataon na tawagan ka para makakabas na. Siguraduhin mo lang na pagbubutihin mo yung pag-aaral mo. Huwag kung anong-anong gagawin mo. Kaya ko to. Wala ka sa akin. Kaya ko to. Patunayan mo sa akin na kung bakit yung industrial ang pinili at hindi yung civil na sinasabi ko. Daddy, ito ang gusto ko ha. Tiwala ka na. Sige na. Siya, Baka may gagawin ka pa. Sige na. Ako at marami pa kami kang gagawin project. Siya, babay na pa. Sige. Ibabay na. Sige. Mami na lang kasi sumusuporta sa akin. Daddy kasi hindi niya na ako sumusuportahan sa pag-aaral. Yung mga tuition, yung mga kailangan sa school, mami ko naman nakuha yan. Kaya kailangan ko na lang umasa sa sarili ko tsaka kay mami. Kung patunayan kay daddy na mali siya. Tama yung ginawa kong decision. Kaya nung walang supportan ko sa akin, kahit nandiyan siya. Kaya alam ko namang hindi pa tapos yung story ng buhay ko. Papakita ko na kaya ko to. Ano ba yan? Nasisira ang beauty ko sa inyo eh. Ay, siya lang. May beauty ang mix natin. Anyway, it's my time to shine na. So, ito lang nga. Ano ba naman to? Pamira na. Kainis naman. Sige na, tuloy na. Yan na natin. So, ito na nga. Di ba, adopted child nga ako. So, yung pang maging sa San Pablo, hindi ko na naman. Pero alam mo, ang ganda ng band nyo ng ano, sobrang close no? Ito ko din. I am an adopted child. Mahirap pero naiintindihan ko naman. Ang ama ko ay farmer while my mom abuses his good intentions. Wow, dumating na pala ang magaling kong nanay. Ano, kamusta ang pananalaki nyo? Hoy, bunganga mo ah. Parang hindi ko inakausap mo ah. Bakit tay? Totoo naman habang ikaw nagpapakahirap doon sa sinasaka natin, yung magaling mga asawa, nakuha pang manlalaki. Hoy, JJ, wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Bakit? Ginusto ko ba? Yun na nga hindi mo ginusto pero ginagawa mo pa rin. Naisip mo ba kami mga anak mo? Ha? Hindi na nga natin alam kung saan tayo kukuha ng pera, ni bigas, wala tayong pambili, tapos nakuha mo pang manlalaki? Yun na nga, JJ eh. Walang-wala na nga. Hindi na ibibigay ng tatay mo lahat ng pangangailangan natin. Ang gagaling nyo! Ang gagaling nyo! Ang galing nyo magbilang ng kamalian ko, pero yung mga binibigay ko sa inyo, nasan? Hindi man lang kayo nagtanong sa akin na, Ma, awis ka gala? Kaya mo pa ga? Na, tumigil na kayo! Ma, inaalala ka pa din namin. Hindi lang kami katulad ng ibang anak ninyo na nananahimik lang. Kailangan din namin magsalita, Ma. Tumigil na kayo! Nakakaya sa akin bahay! May pamilya ako, may asawa, may anak. Pero pag problema ko kinakaharap ko, para mag-isa lang ako. Lintik na buhay yan. Kahit naman di ako lumaki doon, may muwang pa rin naman ako. Alam ko may pagmamahal pa rin ako para sa kanila. Siyempre, magulang natin. Pero alam mo, hindi ko talaga alam kung ano yung feeling ng hirap mo ngayon. Kasi diba, isipin mo yun. Buti na lang kamo talaga at naging scholar ako. Nakakatulong ako sa kanila kahit pa paano. Oh, siya, tama na nga itong kadramahan na to. Na-expose masyado ang MMK kong buhay. Saan si EJ no? Wala. Ay, oo, sayang talaga. Oh, EJ, malapit ka nang gumraduate. Ano bang gusto mong kursong tahakin? Pa, gusto ko sana magsiman. Naku, mahirapan tayo dyan. Magastos yan. Ang mga kapatid ko nag-aaral din. Sige po, pag-iisipan ko na lang po kung anong kukunin ko ngayon sa kulay. Ay, oo nga, piliin mo yung hindi tayo mahihirapan. Ha? At dahil nga hindi lang naman si EJ ang pinag-aaral ng tatay niya, kaya sumakay na lang siya sa course na Industrial Engineering. Nakakalungkot lang kasi hindi naman yun yung pangarap niyang course, pero wala naman siyang magagawa kasi
ang mga magulang pa rin niya nagpapaaral sa kanya. Ano ba yan? Napakahirap naman maging panganay. Hindi mo masalit ang kung gusto mo. Palagi na lang gusto ng mga magulang. Hindi ka pa nga nakakapagtapos. May responsibilidad ka natin. Ang hirap. Gusto ko masumuko. Pero kaya ko to. Kaya ko to. Kaya nga, hindi natin mapakita ang ating mga kahinaan. Hindi natin magawang masabi sa ating mga magulang na, Ma, Pa, ang panganay niyo pagod na. Kaya nga mga boy, kahit hanggat maaari, hindi tayo pwedeng sumuko, hindi tayo pwedeng panghinaan ng loob. Sa bawat hakbang natin sa buhay, isipin natin na hindi lamang to para sa atin, kundi para sa mga mahal natin sa buhay. Laban lang. Kaya. Laban. Team. 1, 2, 3. Napakaraming desisyon sa buhay ang kailangan nating harapin araw-araw. Minsan, akala natin madali lang. Pipiliin mo lang kung ano ang tama o mali. Kung anong mas makakabuti para sa'yo. Pero, dun tayo nagkamali. Napapagtanto natin na hindi pala ganun kasimple gumawa ng isang desisyon. Sa bawat desisyon, hindi lang sarili natin ang nakataya. Minsan, kailangang isa lang alang din ang mga taong nasa paligid natin. Pamilyang umaasa, kaibigang naniniwala, at mga pangarap na sabay-sabay nating binubuo. Sa bawat desisyon, may dahilan. Sa bawat dahilan, may aral. At sa bawat aral, nagiging mas matatag tayo. Mas handa sa kung ano man ang ibigay ng kapalaran. Ang buhay ay isang mahabang paglalakbay. At sa bawat hakbang mo, may mga desisyon kang kailangang gawin. Magkamali ka man, tandaan mo na ito'y isang bahagi lamang ng iyong kwento.